Hello. Good morning mga kapiling. Kamusta naman kayo dyan? So welcome sa ating Facebook live training. At ito ay gagawin natin. Kamusta naman kayo dyan? Hintayin muna natin sila. Mag-comment muna kayo kung nasaan lugar kayo. Nasa Luzon, nasa Visayas o nasa Mindanao ba kayo? Kung kayo nasa abroad, saan parte? Nasa Asia, sa America, Middle East, Europa. Ilagay mo kung anong lugar dyan para makita natin kung hanggang saan ang mga nagtitraining dito na mga kapiling. Naku naman. Okay. It's 10 o'clock, 10:07 in the evening Philippine time. Ngayon po ay last day ng January 31, 2025. Kung hepatsu, ay, sa Happy New Year pala dyan sa mga in-check dyan. 30% daw ng ating dugo na Pilipino ay in-check daw. Tinamaan na magaling. Kung hepatsu. Okay? Sige, mag-comment nga kayo dyan. Nasaan lugar po ba kayo dyan? Nasa Luzon, nasa Visayas, o nasa Mindanao? Am I lagging or what? Sige nga, tingnan nga natin kung anong nasaan lugar kayo dyan. At malaman natin dyan, Okay, so ating mga viewers, tingnan natin. Okay, maganda ang training natin ngayon. Pag-uusapan natin yung 4 quadrants. Pag-uusapan natin bakit the best pa rin na option ang negosyo ng Orbis Victus International. Pero bago ang lahat, hintayin muna yung mga nagpa-reserve. Don't forget, of course, to comment your new distributors. Ito ang training. Ito po ay pandagdag sa training ng team mo. May training ang team mo, may training ang opisina, pandagdag. Okay, manood kayo at makinig. At sana kung kayo ay nandito para mag-aral, dapat may notebook. Sige. Mag-comment muna kayo dyan para malaman natin kung nasaan ang mga kapiling natin dyan. Mag-comment, nasaan lugar kayo doon. Hello po, Attorney Capitologist Pro Rose Caringal. Taga saan si Rose Caringal? Good morning po, watching from Kalilangan, Bukidnon, o nasa Mindanao, nasa Philippines, watching from La Trinidad, Benguet. Kamusta naman dyan? Parang malamig ngayon sa La Trinidad, Benguet. Matindi ang winter season siguro dyan. Okay, please, you may share this live. Okay, para you may share this to your group, you may share this to your wall, para makita nila na meron kang business partner na nagtuturo sa'yo kung paano gawin ang negosyo. Okay, comment. 5 minutes para magparamdam tayo. Maghintay muna tayo sa mga business partners nating OFW. Nandiyan ba? Sino ba ang mga OFW business partners natin? At syempre, sa mga hindi pa naka-follow sa page, do not forget to follow this page para na-notify ka ng ating mga live trainings. We will do this regular, mga siguro twice a week para matutunan nyo yung mga basics sa pagnenegosyo natin. Okay, mag-comment. Nasaan lugar po kayo? Nasa Luzon, nasa Visayas, o nasa Mindanao po ba kayo? At ano po ba? I-shoutout mo yan para bago tayo magsimula. At sa mga hindi makakapanood, pwede nyo panoorin sa replay. At kahit ikaw ay nanonood sa replay, walang problema. Mag-comment ka dyan kung ikaw ay nanonood sa replay. Replay. Sige. Mag-comment ka dyan. Itag mo ang new distributor mo na kailangan makapakinig ng training. Ito ay maganda ang pag-uusapan natin ngayon. Bakit maganda? Pag-uusapan natin first part, realization, second part, para malaman mo bakit. Yes, malamig. Naku, anong temperature dyan? Parang nagpo-frozen yata yung mga Barcelona, si Rose Caringal, Barcelona, Espanya. Okay. From Bantayan Island, Cebu. Bantayan Island. Northern Cebu ba ang Bantayan dahil? Balak namin pumunta dahil sa Karag. Banda ng Naga. May Naga. Bandan doon ng Karkar, di ba? May Naga. First week, Naga. Baka pag-isipan namin. Watching from Sabangan, Mountain Province. Mabukha na sa mga Mountain Province. Malamig dyan. Malamig na raw ngayon ang bagyo kasi lamig ng ex mo. Ay, naku, tinamaan tayo na magalitin ng mga clutter natin dyan, Jessel. Ay, makapirme. Okay, so sige, magsisimula na tayo. Please do comment. Itag nyo muna. Bigyan natin ng pagkakataon. Hintayin natin para makapagsimula. Nasaang lugar po kayo? Unang gagawin, nasaang lugar po kayo? Pa-shoutout po, attorney, from Hangkang, Aurora, Galang. Kamusta na? Malamig din dyan sa Hong Kong siguro. Ano ang temperature dyan? Winter din dyan. I miss Hangkang. Kamusta dyan? Malam. Sige. Mag-comment muna kayo. Kamusta naman po ang aking audio bago tayo magsimula? 3 minutes to go. Mag-comment muna kayo dyan. Hintayin na natin sila. Okay, so sa mga hindi pa nakaka-follow sa page,
Please do not forget to follow, like, comment ha sa ating mga videos na yan. Sa ating page naman, don't forget to follow para na-notify ka ng mga posts, na-notify ka ng mga ating future live trainings at mga video na ina-upload natin para sa inyo mga kapiling. So hintayin natin. Okay, last 2 minutes at tayo magsisimula na. Okay, umabot na 25,000 viewers. Tinamaan na magaling. Okay, maghintay sa mga OFW business partners natin. Makinig lang, tapos babalikan. Buenas noches po, Atty. Sa lahat, saan man nagdako ng mayroon. Yes, si Rose talaga. Anong oras na dyan sa Spain? Rose, anong oras? -7 ba tayo? Winter po, attorney. Yes, winter. Dyan sa Spain, anong oras na dyan? -7 ba dyan? -7. Watching from Tagum. Watching from Antipolo naman. Marami, from LA, ha? Lower Antipolo or Upper Antipolo? LA. Okay, so sige, magsisimula tayo. Last 1 minute. Mga magbabati sa habol. Don't forget to tag your new distributors para makapakinig na ating training. I-tag mo na rin kung sino gusto mo makapakinig dito. Yung magulang mo, i-tag mo na rin. Nagpupuyat. Kung mga nasa hub ka, nasaan ang hub mo, location. Pwede mo na rin batiin ang iyong team. Pwede mo na batiin ang iyong upline. Pwede nang bumati. Last 30 seconds. Are you ready? Are you ready? Pag-comment kayo, please, bago ang lahat, pwede po bang i-type nyo muna kung nasa ang lugar po kayo? At pwede po bang audio check muna tayo? Can you please type number 1, Inday Joy? Number 1, mag-comment. Shoutout po, UDT 10 times. Matindi talaga ha, 10 times na ha. UDT 10 times. Okay, can you please comment? Hindi ko nakikita dito kung nagta-type sila ng comment nga po kayo dyan. Kung type number 1, 3:15 ng hapon. Ikaw ba ay naka-break dyan, 3:15? Para magsisimula na tayo ngayon. Good morning po. Syempre, walang kamatayan si Winston. Kung meron akong aawarda ng Hall of Fame dito sa ating viewer, si Winston yan. Bonjour, Domingo, shout out, Mansion. Bohol. Kamusta naman mga? Ito ba ay mga hyperloop pa ito? Mga ano? Mga basta sa Bohol. Nandito tayo ngayon sa Bohol. Henry, okay, type number 1. Okay po ba ang audio natin? Please do not forget to comment, to like, and share. Okay, game na ba tayo? Pag-uusapan natin. Maganda, sandali lang naman tayo dito. Pag-uusapan natin kung gaano kaganda ang negosyo natin, ang Orbis Victus International. Bakit ito pa rin ang best option sa panahon ngayon? Ready na ba kayo? Can you please comment? I am ready para natin. Madali lang ito at nakakuha tayo ng time. Maybe gawin natin to regular. Maybe Monday and Friday training. Lahat magte-training tayo. Regular Monday, gawin nating habit. Mag-training ka dito sa aking page. Monday and Friday. O siguro maybe Friday and Sunday. Friday and Sunday para babaunin mo ang mga turo dito sa ating mga kapiling. Ikaw ba ay certified kapiling? Naka-follow ka na ba sa page? Simulan na natin. Okay, game? Okay, paano ba i-share ito? Mag-share tayo ng screen. Shoutout from Raptors family. Tinamaan ka na magaling. Okay, so pag-discuss natin. Meron kang LCOP. Ano ba yung LCOP? Ano bang ibig sabihin ng LCOP? Life-changing. Ready? Life-changing opportunity presentation. Doon sa life-changing opportunity presentation, doon dinidiscuss ano ang negosyo. Ano ang negosyo? Mega Center ng Delegacy, you are my attorney. Matibay ito, George. George, attorney, bayad ba ako dito? Dito sa Capitology, dinidiscuss dito, bakit at paano mo gagawin ang negosyo. Inuulit ko, kanya-kanyang team, merong LCOP, other terms. Ang LCOP sinasagot kung ano ang negosyo, ano ba ang Orbis Victus International, and number 2, dito sa Capitology natin, itong training na ito, dito natin i-discuss bakit mo gagawin ang negosyo at papaano mo gagawin ang negosyo. So, malaki ang pagkakaiba. Okay, game? So, ano ba ito? Ako ba magkiklik dito? Sige, game natin. Okay, let's go. Para maintindihan mo, ito ba ay parang hindi ito parang hindi ito naka-PowerPoint, naka-animation. Bakit dito? Animation ba ito? Bakit dito? Hindi, this one, diretso agad. Okay. Bakit? Hindi ka pwede ikaw magpindot dyan? Hindi ako dito, no? Hindi siya naka-share dito? Kung pipindutin mo doon? Ba't hindi naka-share? Hindi, ganun pa rin. Pwede pa rin. Hindi katulad ng Zoom na, no? So sige, pag-usapan natin mamaya yan. Tinamaan ng mga technical. Okay. Para magkameron ng resulta, doon tayo sa bandang dulo. Resulta, anong gusto mong resulta? Kanya-kanyang gusto, kaya ka sumali sa atin sa Orbis Victus International. Ano ang gusto mong resulta?
Kasi before kasi nagki-click lang ako ng gano'n, 'no. Meron, makikita 'yun. Hindi puwedeng hindi siya makikita do'n, okey. Okey. Oh, so anong gusto mong resulta? Do'n tayo sa dulo, sa resulta. Anong gusto mong resulta? Kung ikaw ay OFW, magkano ang gusto mong savings? I-comment mo diyan. I-comment mo, ano ang negosyo mo? Oh, ibig sabihin all throughout wala siyang animation? Ha? Oh, okey. Ha? I-ano natin, ha? Stop muna natin 'yan. Tingnan natin, i-stop natin 'yan, ha? I-stop muna natin. Mag-share tayo screen dito. Hintayin natin. Okey, share screen. Nasaan ba yung share screen? Sandali lang, ha. PowerPoint, meron diyan, 'yan. PowerPoint. Okay, sandali lang, ha. Nasaan dito? Share screen. Nasaan yung PowerPoint? Okay. Check appeal. Tingnan natin, ha. Hintayin natin. Just a short streamyard.com. Cancel muna natin. Sandali lang, ha. Kinig lang muna ako. Okay. Cancel. Okay. Nasaan yung ano dito? Ha? Sandali lang, ha. Ano? Ano? Ha? Ito. Ano na? Sandali lang, ha. Sandali lang. Alin dito, Day? Present? Present. Present. Slides, ha? Slides. Nasaan yung entire screen dito? Wala din sa
So, game na tayo. So, okay, ano ang gusto mong resulta para pag-usapan natin? Doon muna tayo tumingin. Pero bakit para malabo dito? Ha? Malabo. Parang hindi kasi natuloy yung ano. Yan, okay. Okay, resulta. Anong gusto mo resulta? Pag-usapan natin yan. Doon tayo sa dulo. Ano ang dulo na ginagawa mo ngayon? Ano ang gusto mong resulta? Ikaw ay OFW, gusto mo ba magkameron ng savings? Kung ikaw ay permanent migrant workers, ano ang gusto mong dulo? Ang dulo mo ay magkameron ng savings para yung 3 jobs mo, 2 jobs na lang o 1 job na lang. O gusto mo makabayad ng credit card. Kung ikaw nandito sa Pilipinas, anong gusto mo? Makaipon, magkameron ng kotse, magkameron ng bahay, kanya-kanya, magkameron ng savings na 1 million, magkameron ng maging MC, maging global ambassador. Ano ang gusto mo? Hero Mary Hill Kayaw. Ano ang gusto mong resulta? I-type mo diyan para makita natin dito. Ano ang gusto mong resulta? Let's proceed. Ano ang gusto mong resulta? Okay na po, okay na. Yes, clear na po yung audio, clear na audio. Okay, ano ang gusto mong resulta? Yan ang i-type mo diyan. Mag-comment. Doon tayo sa dulo. Ano ang dulo? Di ba sabi ni Coach, dudulo ka rin. Ano ba ang gusto mong dulo? Dapat malaki kasi pwedeng, wag lang yung gusto mo magkameron. Anong gusto mo resulta? Magkameron ng rice cooker na may wifi? Ay tinamaan ka na magaling. Wag na dito yun. Walang ganun. Gusto mo lang magka-tricycle o magka-motor? Medyo makukuha mo na kahit maging empleyado ka, makukuha mo yun. Pero dito sa negosyo natin, kailangan malaki. Anong gusto mong resulta? Mag-type ka dyan. Ba't hindi ko rin nakikita dito ang comment dito sa live, Day? Ano, ha? Hindi dito sa live hindi ko rin nakikita. Dito. Ha? Dito. Ha? Dito, comment? Hindi ko makikita ng comment. Di ba? Tinamaan tayo talaga na magaling. Power talaga tayo technical natin. Technical talaga tayo dito. Ha? Okay. Tingnan natin. Ha? Mag-comment. May ano ba? Hindi ko kasi mabasa kung ano ang inyong ano ang gusto niyong resulta. Mag-comment lang kayo dyan. Financial freedom. Medyo pag gusto mo yung resulta, tigilan na natin itong mga kalokohan ito na. Ano ang kailangan meron ka para magkameron ka ng financial freedom? Ano ba yun? Let's be definite. Pag tinanong kayo mula ngayon mula ngayon hanggang Sianawa, tinamaan kayo ng magaling. Pag tinanong kayo ng resulta, dapat na sasabihin nyo yung detailed, yung specific. Maganda bahay, mga magkanong bahay yan, tinamaan ka naman. Yung financial freedom, anong kakameron ka para matawag na meron kang financial freedom? Time freedom. Financial freedom, attorney, gusto ko magkameron ng savings na 5 million man lang. Para magkameron akong financial freedom at saka stable na network. Kumikita ako ng mga 200,000 monthly, yung mga ganun. Wala na tayo yung mga ano. Okay, anong resulta mo? Anong resulta mo? Itatype mo dyan. Okay, para alam mo, meron kasi gumagawa ng negosyo, hindi alam ko anong dulo. Kasi ang dulo ng ginagawa natin, yung pagpapakapagod, yung pagsasakripisyo, ang dulo kasi noon ay yung resulta na gusto mo. Okay, so anong dulo? Ang resulta mo, kung hindi ka pa ready sumagot kung anong gusto mong resulta, yung ultimate goal mo dito, pwede mong assignment yun. Tinamaan ka na magaling. Worth 10 million na bahay, right mindset and tamang attitude. Isa pa ito si Jaime Salagsag. Ano ba yung right mindset mo? At ano ba yung ano? Hindi na tayo yung generic term. Just to help you. Just to help you. Pag sinabi anong resulta, anong gusto mo? Material result at saka anong resulta. Okay, tangible at intangible result. Okay, so kung gusto mo material, pinag-uusapan natin ngayon yung material things na resulta. At para magkameron ka ng resulta, dapat magkameron ka ng malaking network. Tandaan mo yung resulta ay pupunta lang kung malaki ang network. Kaya pala konti lang ang resulta ko ngayon. Kaya pala konti pa lang ang kinikita ko ngayon. Kasi maliit pa pala yung network ko. Kasi bago magkameron ng resulta, dapat may malaking network. At para magkameron ng maraming network, maraming activities. Ano ba yung mga activities? Prospecting, invitation, presentation, close deal. Yan yung mga activities, yung closing, follow-up. Dapat maraming activities para maraming pay-in. Kasi ang pay-in po ang nagbibigay ng pam-pay para lumaki ang network. At para meron ng activities, maraming activities. Sinong gagawa ng activities? Tinamaan na magaling. Ako ba? Apply mo ang gagawa ng pagne-network, ng pagne-negosyo? Siyempre, ikaw. Okay? Siyempre, ikaw ang gagawa ng activities para magkameron ng malaking network at pag lumaki ang network mo, magkakameron ka na ng desired result. Bakit maliit pa ang resulta mo? Kasi maliit pa ang network mo. Bakit maliit pa ang network mo? Posibleng maliit pa o konti pa lang ang activities mo. At definitely, baka inaasa mo pa kay upline, kay coach, ang presentation. Dapat ikaw na. Dito, aralin mo ng 3 months, lahat ng negosyo, pati basic, i-master mo at gawin mo na yung negosyo. Minsan kasi 2 years na tinamaan mo magaling, nakaangkas pa rin kay coach.
So dapat ikaw ang manggagawa ng negosyo. Kaya lang siyempre, para malaman natin yung sa pagitan ng ikaw at saka ng resulta, sa pagitan nun may process kang pagdadaanan, may process kang pagdadaanan para makuha ang resulta. Maraming aayusin, maraming aayusin sa pag-iisip mo, kung bakit ang pag-iisip natin, ang pagkatao natin ay nanggaling yan doon sa kung ano tayo bago magnegosyo. Hindi ko alam ang background mo. Yung iba, siyempre ang background nila, laki sa squatter, laki sa broken family, laki sa pagdating sa education, 'di ba? Hanggang high school lang pagdating sa kanyang may religious mindset, yung mga ganon. So nakakaapekto yun sa paggawa ng action kung ano ka. Kaya minsan pag kumikita ng malaki, makikita mo yung tamang pag-uugali kasi yung tamang pag-uugali minsan hanggang kaya mong itago na itatago. Pero minsan kasi pag lumaki na ang kita mo, doon na nakikita, nai-enlarge na yung tamang pag-uugali mo. Mabait ka bang tao? Maunawain ka bang tao? Bang pasensyoso mo? Kaya minsan, sa totoo lang, hindi basihan ang laki ng kita kung ikaw ay magaling. Kasi akala nila, pag malaki ng kita nila, magaling na sila. Tinamaan ka na. Marami na ako nasaksihan. Nung lumaki ang kita na nalaman natin na hindi pala sila magaling kung ano na mga pinaggagawa. Shoutout sa leader ko, Coach Wig Will Manggurabat, 2 months pa lang, marunong na mag-present. Marunong na mag-present, leader na agad. Ikaw talaga, Jaime, ewan ko ba sa inyo. Minsan kasi naa-abuse natin yung salitang leader. Minsan yung potential leader. Tinama kami. Minsan kasi may nagpapakilala sa akin na, attorney, meet my new leader. Tinama, ilang linggo na ito, ilang taon na ito. 3 weeks pa lang, new leader. Medyo, minsan, pinapower natin yung tao na yun, pero minsan, ilagay natin sa tamang perspektibo. Okay? So, marami na tayong leader. So, yon ingat sa pagkatao mo kasi minsan hindi nadadala sa resulta kung talaga natuto. Meron ako nakilala diyan talaga sa totoo lang. Doon mo malalaman na kailangan pala. Kailangan pala talaga ang pagaling. Maraming magaling, walang kita. Yes, maraming magagaling pero walang kita kasi hindi pagalingan ito. Tinamaan tayo ng magaling diyan. Okay, good morning po everyone watching from Baguio City. Okay, watching from Taiwan. Maraming magaling pero hindi kumikita at meron namang hindi kasi basihan dito ang pagkita kasi natutunaw minsan nakachamba ka lang, kumita ka ng malaki, akala mo magaling ka na. Meron kasi mga gano'n, eh. Huwag kayong masyadong madidi sa masyadong maano sa mga gano'ng illusion na nakachamba lang, nakakuha lang na may gustong magnegosyo, naka-30,000, akala mo siya na yung may-ari ng Ortigas, 'di ba? Pero makikita mo matutunaw ang kita kasi hindi pa siya ripe to handle big group. Para kasi malaki ang kita, it presupposes a big group. At dahil hindi pa siya ready personally when it comes to technical knowledge and skills, sa paghawak ng tao, supervision skills, hindi pa pala siya handa kaya nawawala. Kaya makikita mo yan, may bigla ang malaki ang kita, kaya lang hindi nagtatagal kasi nawawalan siya ng tao kasi hindi pa na-develop ang kanyang maraming skills sa paghawak ng tao. Okay? So ikaw, ito pag-uusapan natin ngayon. Pag-uusapan natin ngayon, talaga bang maganda ang negosyo ng multi-level marketing? Pag-uusapan natin ngayon, ang cash flow quadrant. The 4 ways, saan daw nanggagaling ang income? Saan daw nanggaling? 4 na pinanggagaling ng income ayon kay Robert Kiyosaki. Monitoring tayo Monitoring. Tinamaan ka ng mga monitoring. Okay Okay, okay, number 1. ESBI, employee, sa left portion of the quadrant, employee, self-employed, business at investor. Pag-uusapan natin isa-isa para ma-appreciate mo bakit maganda ang negosyo ng Orbis Victus International. Yan ang pag-uusapan namin. Okay. Employee, self-employed, business, ito ang 4 na pinanggagaling ng kita ng tao ayon kay Robert Kiyosaki. Pag isa-isahin natin, pag nilay-nilayan natin, sino mga investors? Okay, investor. Ang investor, pera na nila ang nagtatrabaho para sa kanila. Maraming pera, okay, nilagay sa mga mutual funds, nilagay sa investment, at yung interest alone ang kayang buhayin ang kanilang lifetime. Yung pera na nila ang nagtatrabaho para sa kanila. At para diyan, karamihan ng mga big mga investors, ito yung mga mayayaman, ito yung mga malalaking negosyante. At alam mo ba kung sino ang top 10 na mayaman sa buong mundo? Ito ito ang 10 mayayaman. Siyempre, kilala nyo naman si Elon Musk. 'Di ba? Ang X, siya ang pinuno ng mga X. X ng Twitter. 'Di ba? Kanya mga sasakyan Tesla na kumpanya, maraming kumpanya si Elon Musk at lalong lalaki at tinamaan na magaling kasi sumama sa administration ni
ni Trump. Alam mo naman, investor eh. Hmm. Yan ang number 1 na pinakamayaman sa buong mundo. And number 2, syempre, si Bernard Arnold. Kilala mo ba si Bernard Arnold? Bernard Arnold, siya ang may-ari ng LV, Louis Vuitton, o lumang Vogue. Lumaki nag-double, nag-triple ang wealth ni Bernard Arnold noong pandemic. Isipin mo, may-ari ng mga branded items. Lumaki nung pandemic, ang dami naghihirap. Ibig sabihin, yung mga mayayaman talaga, kahit na mag-pandemic, baliwala sa kanila. At doon pa nag-triple, doble, at triple ang kita ni Bernard Arnold. Jeff Bezos, kilala mo naman. Si Parang Jeff. Si Parang Jeff ay siya ang may-ari ng Amazon. Tinamakan ng magaling. Larry Ellison, ito yung nasa sa Google to. Mark Zuckerberg, si Paring Mark ay number 5. May-ari ng social media na Facebook. Si Bill Gates, Microsoft Software. Bawat computer ay may siya pinakamayaman. Sino ba? Warren Buffett. Warren Buffett naman ay Hathaway, Berkshire Hathaway. Siya yung diyan nag-i-invest, itong kumpanya na nag-i-invest ang mga mayayaman. Sino pa ba? Larry Page, ito sa Google, siya may-ari ng mga mother company, si Rivian, si Steve Ballmer, mga Google, mga partners sa mga Google. Okay, yan ang mayaman at yan ay mga investor. Ibig sabihin, sa mga nabanggit na mga tao na to, pera na nila ang nagtatrabaho para sa kanila. Taas ang kamay, mag-comment na gusto mo bang kasing yaman niya? Ano kaya gagawin natin kasing yaman? Ako, Diyos ko, baka hindi kayo nakikinig dito sa live natin pag kayo mayaman na. Sige nga, kahit 1% lang ng yaman nito, naku, Diyos ko, ang ganda siguro. Yan ang 10 mayaman as of January 2024. Last year yan. Okay? So, sino pa? Pag-uusapan yan yung mga investors. Sa susunod, upper right portion of the quadrant is yung business owner. Ang dinidiscuss sa mga nag-late tune-in, ang 4 na pinanggagalingan ng income dito sa buong mundo ayon kay Robert Kiyosaki. Business owner. Sino-sino ba mga business owner? Ito yung mga traditional business owner, franchising, and multi-level marketing. Ito yung pag-uri ng negosyo dito sa buong mundo. Number 1, ang traditional business dito, hindi lang kailangan malaki ang kaalaman mo at malaki ang kapital mo para magtagumpay. Kung malaki ang kapital mo at wala kang kaalaman, malulugi ka sa pagnenegosyo. Okay? Maliit ang kapital mo, malaki ang kaalaman mo, pero maliit ang kapital, malulugi at malulugi ka pa rin. Dapat malaki ang kaalaman mo at sa negosyong itatayo mo at malaki ang kapital. Kasi pag maliit ang kapital mo, tinamaan ka ng magaling, kakainin ka ng mga malalaking negosyo. Pangalawa sa ating uri ng pagnenegosyo ang franchising. Ito yung gagamitin mo yung pangalan na na-establish, ito yung integrity na na-establish ng negosyo, para bayaran mo sila. Like for example, Jollibee, franchising. 50 million. Lahat tinamaan kayo na magaling. Lahat ba may 50 million? Binabayaran mo yung integrity na nag-create, yung reputation ng Jollibee. That's franchising. May maliit na franchising, may maliit, may malaking franchising. At pangatlong kategorya, ito yung multi-level marketing. Isang uri ng pagnenegosyo. What is a multi-level marketing? Multi-level marketing is a marketing strategy in which the sales force is compensated not only for the sales they personally generate. Binabayaran daw sila, hindi lang sa kanilang sales na generate, but the hierarchy of distributions. Pati yung mga nasa baba na kumikita sila sa sales ng mga nasa baba. It is generally accepted the first multi-level marketing was introduced in 1945 by the California Vitamin Company. So 1945 pa, ang multi-level marketing, it's a 4-year course sa Canada, 2-year certificate course sa Chicago, Illinois, and University of Texas, 3-unit subjects sa mga selected universities dito sa Pilipinas. Ibig sabihin, 1945 pa ang multi-level marketing. Ibig sabihin, kung kapitbahay mo hindi pa alam ang multi-level marketing, medyo na pag-iiwan na kasi 1945 pa. Kung ikaw ay nakakasunod, mag-type ka nga ng 1945. Tinan ko nga, tinamakan ng magaling. Kung ikaw ay nakikinig, sabihin ko nga 1945. Kung ikaw ay sa mga nag-tune in natin, sa mga late nakapag-tune in, please don't forget to follow my page and react and comment kung nasaan lugar po kayo para makita natin. 1945, meron ba nag-comment ng 1945? Meron ba nakasunod dyan? O talaga nandun na naman, tutulog na naman sa pansitan ang mga tinamaan na magaling nakapiling. Very good si Kiel, Joy Lim.
Dungan. Na sige nga, bigyan mo pa ako. Meron pa ba isa lang ba ng types? 1945, Arnold Victor. Okay, so 1940, Eva May Manatad. O mga nakakasasay. Very good, very good, very good, very good, very good. Okay, multi-level marketing. So, ganun kaganda, 1945 pa, multi-level marketing. Kasi ang Orbis Pictures International ay naka-anchor din ito sa multi-level marketing. Baka sabihin mo na, ay, scam yan, tinamaan ka na magaling. Hindi, 1945 pa ang multi-level marketing. Okay? Next, okay, ang susunod na quadrant, the lower left portion of the quadrant naman yung tinatawag natin upper right is employee and the second one is self-employed. Pag-usapan natin employment, taas ang mga empleyado, dalawang klasifikasyon ng empleyado, locally employed and sa abroad. Okay, empleyado. Kaya lang siyempre, kung ang employment ay may puhunan, ladies and gentlemen, may puhunan din ang pagiging empleyado. Okay? Puhunan mo siyempre yung edukasyon mo na gumastos ang nanay at tatay mo, pinag-aral ka. O ako, pinag-aral ako from probinsya, pinag-aral ako sa Universidad de Santo Tomas ng kolehiyo, tapos nag-aral pa ako ng College of Law. Yun ang gastos sa akin ng nanay ko, o di ba? At ng tatay ko. At syempre, puhunan din maliban sa gastos, sa pagpapaaral, kailangan puhunan din yung pag-aaral mo. Ilang taong ka nag-aral? Syempre, 6 years elementary, 6 years na sa high school, may grade 11 and 12 na, di 12 na, plus 4 years sa college, 16 years ka nag-aral. Yun ang puhunan mo. Kaya lang siyempre, gumastos ka nanay mo ng more or less 4 na milyon, nag-google ka ng 16 na taon, kaya lang karamihan, walang trabaho. Karamihan, mga 20,000 lang ang kinikita. O kaya lang kung 20,000, kailan mo mababawi yung 4 million na tuition fee? Minsan nga hindi na nababawi, eh, 'di ba? Hindi na nababawi kasi minsan walang trabaho. Ang daming nag-a-apply, ang daming grumaduate. Highly competitive na ngayon. So 'yun ang realidad. May puhunan ka, kung kaya ininvest na lang ng magulang mo yung 4 na milyon, baka kumita pa ng malaki samantalang ikaw tinamaan ka na magaling. Ay kung 20,000 pesos per month. Neto ba 'yun o gross? Kung gross pa 'yun. Kaya minsan wala na may gastusin pa, pamasahe. 'Di ba may pamasahe. Pamasahe pa, may uniform pa, pagkain pa. Do'n mo kukunin sa 20,000. May pagkaltas pa ng pag-ibig kahit hindi ka umiibig. May kaltas ng pag-ibig, SSS, tinamaan ng magaling 'yan. Ay sus, may na Scholar of Pea. Siyempre favorite natin 'yan, eh. 'Yan ang ating, yung yellow, ang ating, color, lucky color ko raw ngayon. Ako year of the rooster. Kayo ba, ano bang year mo? Ano ba ang year mo? Mag-comment nga kayo diyan. Ikaw ba year of the animal kingdom? Ikaw ba ay nasa zoo? Ikaw ba yung earthworm po? Anong earthworm? Wala sa zodiac sign ng earthworm. 'Di ba? Tinamaan kayo na magaling. Sige nga, mag-comment kayo. Hindi ko nakikita dito sa aking Facebook Live kung yung mga comment nila. Tinamaan na magaling, hindi ko nakikita. Ha? Hindi ko nakikita talaga dito talaga. Hindi ko makikita. Ikaw mag-comment ka. Ikaw ba'y naniniwala? Ikaw ba'y naniniwala? Medyo ako hindi ko rin alam kung ako'y naniniwala o papaano. Ano 'yan? Anong ginagawa mo diyan, Day? Hindi ko ayun na. Ikaw ba'y naniniwala? Matanong kita, ikaw ba'y naniniwala sa mga zodiac sign? Sa mga punsoy-punsoy na 'yan? Ako'y parang hati din ako, naman mo. Ako ba'y naniniwala? Ako tinatanong ko ang sarili ko rin, eh. Ako ba'y naniniwala talaga dito sa punsoy? Kasi alam mo kung bakit? Hindi ako kasi alam mo kung bakit? Nagsimula ang duda ko diyan sa tinamaan ng magaling na punsoy na 'yan, na monkey. O sige, mag-comment kayo. I-check mo nga yung mga year of na year natin yan, kung ano mga year na year. Kasi nung alam mo kung bakit? Ngayong 2020, mapagkwentuhan natin dito, magtagal-tagal tayo ng konti. Alam mo noong 2020, sabi ng mga punsoy expert, 2020, clear vision, yayaman, gaganda ekonomiya. Ay tinamaan ka na magaling. January 2020, nagsara ekonomiya kasi pandemic at COVID. Mula nun hindi na ako naniwala talaga, pero ewan ko talaga, puso ko talaga maliwanag. So gusto mo mga swerte, alamin mo ang iyong animal sign, tinamaan ka na magaling. At siyempre, always wear your lucky color. Ang lucky color ko daw ay yellow, tapos yung coffee at brown. Dapat yun daw ang sinusuot ko. Iwasan daw ang mga itim at puti. Natututo pa kayo ng Punsoy. Destiny expert, di ba? Punsoy. Ito mga energy at element, bawal daw ang itim at puti kasi nagmo-mourn daw. Tapos dapat daw yung mga lumang sapatos ipamigay na. Ang dami kong bibigyan ng mga sapatos kung ganun. At dapat yung 3 years old daw na damit pinamimigay na.
At tapos ang posisyon doon, ang grabe, ang daming kababalaghan talaga sa bundong ibabaw. Tinamaan na magaling kasi spent my New Year Chinese New Year sa Binondo at ako nag-shoot doon. Okay, ikaw, alam mo ba, naniniwala ka ba? Ha? Ikaw, naniniwala ka? Ha? Naka-green ka, yan ba laki color mo? Green? Oh, laki color, green. Oh. Ikaw ay naniniwala. Kung hindi, bumili ka ng pusa na gumaganon. Kumakain ng sorte. Pusa na gumaganon. Or, yung kabayo sa jeep. Gumaganon kabayo. Pag pumipreno ng kabayo. Ang dami natin. Ikaw ay naniniwala. Kaya maniwala ka sa swerte o malas, ikaw pa rin ang magtatrabaho. Ito ay gabay lang. Sabi ni Silva, ito ay gabay lang. May free will ka kung susundin o hindi. Tinabakan ng magaling. Pero sa totoo lang, meron ako dito na isang pantanggal ng mga masamang espiritu. Meron akong bell. At meron akong asin na may lemon sa ilalim ng table ko. Hindi ako naniniwala. Nasaan na ba tayo ngayon? O, employment. Ay, mabalik tayo sa employment. Ba't tayo naharuan ng punsoy? Punsoy dito. Basta, sabi kasi ni Madam, maganda na shirt kasi yellow is my lucky color. Okay. So yan, pag-usapan natin yan. Yan ang empleyado. Okay, pag empleyado ka, realization natin. Realization. Pag naubos na ang leave mo, no work, no pay ka na. O, kaya nga nung pandemic, di ba, naubos na ang leave, hindi nagtrabaho, wala nang bayad. Ay, nakaangat na, nakaabang na sa ayuda ng barangay. May sakit ka, ito ang sakit na realidad, may sakit ka o anak mo, di ka maka-absent. Totoo hindi. Nagtatrabaho ka para sa pamilya mo, pero nung kailangan na ng pamilya mo yung oras at paggalingan mo, hindi mo maibigay kasi bawal umabsent sa opisina. Sinong relate? Sinong relate? Eh di, lalo na yung mga OFW, o di ba? Ang laki ng sakripisyo niyan. Wala yan sa Pilipinas, walang pamilya. Wala kang time freedom kasi bakit? Ibinenta mo ang oras mo. Ibinenta mo ang 8 oras. Hindi po talaga ako naniniwala diyan. O sige, wala namang problema kung hindi kayo maniwala. Kay Santa Claus, naniniwala. Hindi ako naniniwala itong mga pension ang lucky kasi sila po ang kumikita. Tinabakan mo, huwag kang makita ka baka may mga laki-laki color ka dyan, Claudon, tinabakan na magaling. So, subukan mo. Sabi ng matatanda, wala namang mawawala. Tinabakan na magaling. Yan, mga matatanda, it's a complete blanket na sunod ka na lang sa mga pamahiin. Di ba? Wala tayong magagawa. Pilipino tayo, pero mga Chinese, may mga Chinese na mananiwala. Okay? Huwag kang magkalagay. Baka may mga asin-asin ka sa bulsa dyan, ha? Okay? Wala kang time freedom kasi pag ikaw po ay empleyado, ibinenta mo ng at least 8 hours sa employment. Ibinenta mo yung oras mo, just for how much? Yun ang employment. Masaya ka pag Biyernes at holiday kasi walang pasok. Kaway-kaway ka yan, di ba? Magaling. Yan talagang tinamaan. Ako'y nagtatrabaho pa sa palangang hapon, tanghali pala ng Friday, parang piyesta na because they are celebrating kasi kinabukasan walang pasok. Ganun yung at holiday. Pag Sunday, malungkot na yan. Kasi bakit may pasok na naman kinabukasan. Isipin mo, masaya ka lang kalahating araw ng Biyernes, Sabado at kalahating araw ng Lunes. Ilan yun? 2 days? Ibig sabihin mo, ang mga empleyado, for 7 days, for 7 days, 2 days lang ang masaya. 5 araw malungkot. Anong klase? Anong buhay meron doon? 33% o 30% ay masaya. Tanong, masaya kaya yung ganon? Mahirap. Okay, mahirap. Okay, next. Kahit na anong sipag mo, okay, ganun pa rin ang sweldo. Kung sa employment, meron kang salary grade sa gobyerno. Kung sa private employment, meron kang kontrata kung magkano. Yung mga OFW, ganun din naman. Kahit magtrabaho ka, umikot na ang tumbong mo, 8 oras, 10 oras, lalo na yung mga naka-stay in, ganun pa rin ang sweldo. Yung iba, siyempre, may mga overtime. Di ba? Ganun pa rin ang sweldo mo. At ganun pa rin ang sweldo mo. At pag nag-retire ka sa employment, baka magnegosyo ka rin. For some people, ang mga empleyado nagnenegosyo pag after retirement. Kaya nga binubuksan natin ang isipan nila na pwede kang magnegosyo kahit ikaw ay empleyado o nagtatrabaho ngayon. Kasi hindi naman siya conflict unless pinagbabawal na magnegosyo. Di ba? Subukan mo magnegosyo. Subukan mga OFW. Magtayo ka ng sari-sari store. Sa Saudi ka, ikaw ay kasambahay sa Saudi. Magpaalam ka sa boss mo, pwede po ba akong magtayo ng sari-sari store sa tabi? Hindi ka. Mga camel ang bibili sa'yo kung ikaw yung nasa disyerto. Hindi pwede, di ba? Hindi pwede. Yun ang mahirap eh. Okay, next. Employment. Employed ka kasi may gawin ka at wala
may sweldo ka. Nakita mo yung mga karanasan ko sa gobyerno nun, talagang tinamaan ng magaling, nagsusolitaryo talaga sa computer nun, eh. Naghihintay lang talaga ng 5:00, eh. 4:00 naka-ready na yung bag. Hindi ko nilalahat, hindi ko nilalahat, walang mag-comment diyan. Hindi ko nila 4:00 pa lang naka-ready na bag, nagli-lipstick na. At bawal na mag-entertain ng mga tao nun. Galit na yun pag may trabaho pang binigay ng 4:00, naghihintay na yun. Hanggang umabot ng 5:00, talagang pagpitik ng ting! 5:00 na, talagang alisan at bandihan talaga. 'Di ba? Kasi ibig sabihin, kahit may gawin ka at wala, may sweldo ka. Sense of security ba? Bakit pinipili employment? Bakit ba employment? Kasi we were mindset to become an employee. Kasi bakit? Yung mga lolo't lola natin noon, unang panahon, hindi man graduate ng high school, empleyado, malaki ang kita. Nung unang panahon, 'pag empleyado ka, malaki ang kita. Yun ang formula na effective noong unang panahon. Kaya lang yung mga ninuno natin, lolo't lola natin, mga magulang natin, pinipili tayo maging empleyado. We were mindset na maging empleyado ngayon, applying the same formula na hindi na effective ngayon. Meron bang empleyado na yumaman? 'Di ba nung unang panahon, pre-war, 'pag teacher ka, may pabahay ang gobyerno. That's the reason why merong teachers village sa Quezon City. Nung unang panahon, binibigyan ng pabahay ang mga teachers, kaya nga may teachers village sa Quezon City. Ngayon kaya, 'pag teacher ka, may pabahay ba? Wala. Ibig sabihin, yung formula na effective noon ay hindi na effective ngayon. Ano yung formula na employment? I'm sorry to say, naging empleyado rin ako. I used to be the corporate lawyer. Hindi lahat kasi umabot na ng 6:30. Yes, may kilala ako. Maabot ng 8:30, 9:00, si Gentlewin. Palakpakan natin si Gentlewin. Palakpakan natin si Gentlewin. 6:30 daw. Di ba? Naku, minsan po overtime pa ng Sunday kaya wala pa din pong pahinga. Tama po kayo. Yes! Lalo na yung mga teacher. Mga teacher, may mga brigada eskwela pa. Tinamaan naman, may magpapahinga na, may lesson plan pa kinabukasan. Kaya saludo talaga ko sa mga teacher. Relate po, ganoon po rin ang sweldo. O sige nga, mag-comment nga dyan sa mga naging empleyado na nagsakripisyo at nagbigay ng oras pero kulang pa rin ang sweldo. At siyempre, sa mga empleyado na masisipag na nagtatrabaho beyond office hours, saludo ako sa inyo. Naway ikayo may recognize ng gobyerno bilang kawani, dakilang kawani ng gobyerno. Ay nako, employed ka kasi because Bonjour Domingo. Pag late, kaltas. Pag overtime, thank you. Si Bon, matindang hugot. All caps pa ito si Bonjour. Tinamaan ka na magaling. Kumakain. Ay, ganun talaga eh. Ganun talaga eh. Kasi para sa kanila, safe mode tayo. Watching from Wyoming, USA. Sabi, Isikat. Hello, Isikat. Isikati, okay. From USA. Wyoming, USA. Ano yung Wyoming? Parang bagong lugar yun sa USA. Paano? Watching from Wyoming. Wyoming, USA. Saan yung may Wyoming isikat, ha? Saan yung Wyoming, USA? Ha? May napukyutan. Relate na relate. Si pukyutan. Kasi yun ang mindset natin ng bata. Anak, mag-aral ka mabuti para nakatapos ka, makakahanap ka ng magandang trabaho. We were mindset to become an employee. Ang Chinese, iba. Ikaw, anak, ikaw aral mabuti para ikaw bantay ate negosyo. Di ba? Kaya high school pa lang, hindi na nagka-college, nagbabantay ng negosyo. Kaya nga, ang mga Chinese, liit mata, pero laki kita. Ang mga Pilipino, laki mata, liit kita. Sabi nung Bold Star, ako lahat kita. All joke pa rin, tinamala magaling. Hindi na nabago yung joke ko. OFW din sila yung unang gigising sa mga tapos sila pa rin yung huling matutulog. Yes, Alberto, that's the reason why for you to realize, grab every opportunity. Grab every opportunity. Okay? Huwag natin sisihin ang mga magulang natin because sila ay malamang na-pressure din ng mga ninuno natin na maging empleyado. Kasi nung mga ninuno natin, pag empleyado, malaki ang kita. Pero not anymore ngayon. Victoria Evangeline, watching from Milan. Hi po, Atty. Do. Big time ito si Victoriano Subiri. Sa Milan, mag-ayos ka ng profile picture, mag-ayos ka ng pictures, pangit yung layout natin. Mag-picture ko lang dyan. Lalo yung motor. Tama po, coach. Tulad ngayon, government now lang nakauwi ng 8 p.m. Wawasan ko sa gobyerno. Konting tiis lang tayo. Malaki ang bonus sa gobyerno. Ganun talaga eh. Wala problema. Kaya nga, we're giving you the options. Paswerte ka kung pinakita sa'yo ang negosyo ng OBI para you have an alternative. Joanne Miraflor. Okay, relate na relate po. Naku, tinamaan ka, Joanne. Tinamaan ka na magaling. Relate ka na. Oo, relate talaga. Ganun talaga naman eh. Employee kasi may gawin ka at wala. Sweldo.
Joby, gandang gabi po, watching from Riyadh. Nagdadatingan pa yung ating mga business partners diyan. Sa mga business partners natin na maka-check-in na, mag-comment kung nasaan lugar po kayo. Don't forget to react. Pumuso ka man lang diyan, tinamaan ka na maglagay. Yung puso mo, Valentine's Day na, ibigay mo naman part of your heart. Not good naman. Okay, next. Ay, yung mga nasa abroad, mga OFW, wag masasaktan, hindi para sa lahat to. Bakit po kayo nag-abroad? Diba? Magkano ang ginastos mo para makaalis? Tapos paano ang mga bata lumalaking walang gabay ng magulang? Kasi ako, anak ko ng OFW, 6 months po, iniwan ako ng nanay ko at bumalik after nung 6 years old na ako. Sino nagpalaki sa akin? Tita ko. Akala ko yung tita ko, nanay ko. Kaya pag yung nanay ko, pag doon dumating, tinutulak ko, nasasaktan daw siya. Di ba? Paano gabay ng magulang? Kaya maraming nag-a-abroad. Pero ngayon, hiwalay na. Gusto mo ba yan? Naku, Diyos ko, naman. Ha? Teka, hanggang kailan ka mag-abroad? Ganito ang financial literacy natin sa mga OFW. Pag naging OFW po kayo, ha? Itakda nyo na kung hanggang kailan po kayo magiging OFW. Kunyari, 5 years from now, 5 years lang ako dito. Tapos aayusin mo ang paggagastos ng pera. Alam mo mga OFW, may mga mali din kasing ginagawa ang OFW. Anong ginagawa nila? Example, meron akong OFW na nakausap. Ay, alam mo kung bakit hindi siya pamakano? Kasi bakit nagbabayad pa raw siya utang ng kapatid niya. Yung kapatid niya may asawa, ano ba naman yun? Bakit naman pati naman utang ng kapatid, ikaw nagbabayad? Motor ng kapatid niya, may asawa na, pati anak niya. Yung apo niya, siya pa nag-ano. Hindi ba dapat responsibilidad ng mga magulang? Pati apo niya siya. Kaya maraming OFW, hindi nila napapansin, masyadong mabait. Masyadong mabait. Pati responsibilidad na dapat hindi na sa kanila, inaako. Yan ang kwento ng breadwinner. Watching from Hong Kong, sa katulad po namin OFW, wala na din yung pahinga habang gising ang amo, alaga gising. Yun na mahirap eh. Ang laki ng sakripisyo ng mga OFW. OBI, peace of mind. Talaga naman si Bonjour. Talaga matibay talaga si Bonjour. Kaya nga na mahirap eh. Mga OFW, marami mga kwentong OFW. Ilabas pa dyan yung mga pinapawalang bisa ko ng kasal, mga declaration of nullity of marriage. Yung mga karamihan ko OFW. At karamihan ng OFW, hindi ko nila lahat, hiwalay sa asawa. Yung umalis, yung OFW para sa pamilya. Pero nung bumalik, wala na yung pamilya na sinasabi. Kasi bakit? Sumakabilang bahay na. Tinamaan na magaling si mister. Yung iba naman, tinamaan, ang sarap ng buhay ni mister. Pahila-hilata, pag tinanong, tatanungin pa kung maganda kayo negosyo, sila pa yung nag-negative, wala nang ginagawa. Diba? Yung OFW gusto magnegosyo kasi gusto nang umuwi. Namimiss na yung pamilya. Itong OFW na ito na nasa abroad, pinakitaan mo ng presentation, tinanong pa sa asawa. Yung asawa pa nag-nega, tinamaan na magaling na walang ginagawa at nagpapalaki ng B. Ayun naman yung papalaki ng B. Ha? Mga ganun marupok eh. Iba naman, hindi ako makapagnegosyo kasi nagbibigay pa ako ng bahay, sa bahay, nagpapatayo kami naman ng malaking bahay. Dapat yung pera mo, ininegosyo. Tapos yung kita sa negosyo, yun ang pampalaki ng bahay. Kasi bakit alam mo, yung bahay, walang problema. Tapos na yung bahay, maganda yung bahay. Malaki yung bahay. But where is the complete family that should be living inside the house? Wala. Minsan, hiwalay pa nga eh. Nanghiwalay. Di ba? Kasi ang lalaki, malayo lang ng isang dipa, binata na yan. Inuulit ko, ang lalaki, malayo lang ng isang dipa, binata na yan. Iilan na lang kaming tapat. Comment ka nga dyan sa mga tapat. Mag-comment ka. Tama eh. Marami na po akong 90% mo ng client ko, mga OFW. Kasi karamihan dyan, hiwalay sa makabilang bahay. Tanangin mo. Marami ako na, bihira na lang yung, talaga namang, kasi bakit? Lalaki nangungulila, may pangangailangan, nalulungkot. Si Kumare naman, bantay sa lakay. Tinamaan naman si Kumare, nalulungkot din. Tapos medyo may kinakati, tinamaan magaling. Ay nakita si Kumpare, nalulungkot. Yan, ayos na naman. Put them together. May nasa abroad, lalaki nasa abroad, o babae. Wala tayong nasa abroad. Malungkot, may kasama sa opisina doon, nalungkot din. Hindi ko nila lahat. Ayun, ayos na. They happily ever live, happily ever after. Tinamaan ng magaling. Kala ko ba, kasi maraming ganun nga, maraming OFW, kaya nga ikaw yung OFW, kailangan mo ng financial literacy, dapat ayusin mo ang paggastos ng pera. Tipid ka ng tipid, mga OFW. Talaga mahirap talaga OFW. Tipid ng tipid sa pagkain. Di ba? Hindi gumagastos sa pagkain, pero yung pamilya naman, di ba, naka-eat all you can sa Pilipinas. Tipid ng tipid, basag na ang cellphone. Yung LCD ng cellphone, pinagtsatsagaan. Tapos yung asawa naman, naka-iPhone 16 Pro Max, fully paid.
Nakita mo mga sakripisyo. Ang laki ng sakripisyo ng mga OFW kaya ko ikaw isang OFW talagang saludo ako talaga sa'yo. Kasi ang hirap ng pinagdadaanan mo. Tapos nagnenegosyo ka pa, dinadagdag mo yung negosyo na medyo mahirap, tapos tinamaan na magaling, hindi ka pa inaasikaso ng apply mo, tinamaan ka talaga batuhin talaga kita. Ay, ang daming kwentong OFW eh. Ako, ang dami kong kwentong OFW na naman, meron, hindi na. Ay, naku, Diyos ko. Teka, hanggang kailan ka mag-abroad? Kaya nga, kung ikaw isang OFW, mahirap maging empleyado. Maraming risk. Kaya nga saludo ako sa mga OFW na talagang nagbibigay ng pulido kasi nakita nila. Kasi pag nakita mo ang dulo ng ginagawa mo, OFW ka, nakita mo ang dulo ng ginagawa mo sa Orbis Victus International, talaga. Kaya nga dapat ang OFW covered na ng Orbis Victus International, may accident insurance ka na. At para yung pamilya mo sa Pilipinas, pag na-aksidente yon, ikaw na breadwinner, ikaw sa'yo hihingi. Kaya hindi pa man nangyayari yun, gawan mo na ng paraan. I-cover mo na yun. At least may medical reimbursement. Tinamaan tayo ng magaling na. Okay? Sabi nga ni Robert Kiyosaki, the world is full of smart poor people. Ang mundo daw ay punong-puno ng mga matatalinong tao, pero mahihirap. Kasi bakit? Yung mga cum laude, sinusulatan na agad ng mga malaking kumpanya, o operan ka agad ng 30,000, ng 40,000. Fresh graduate, ha? Cum laude, yung top 10 ng klase. Papadala ng offer. Pag Alberto Xiao, OFW from Madrid, Spain, Buenos Noches, Torna, yes po, relate. O talaga, Buenos yan na, naku, tapat po asawa ko, attorney, mabait po siya. Wala akong sinabi, baka yan yung mga iilan na tapat. Wala akong sinabi, tama attorney, bihira na lang tayong tapat. Ay, hindi na tapat ako, coach. Tapat na tayo, lahat nandito, tapat. Tanghaling tapat. Tapat tayo. Hashtag tapat tayo. Ang dami niyong invento, mga tinabahan na magaling. Yung mga downlines nyo ba, nandito na, i-comment nyo ganyan, itag nyo na dito para alam nyo kung Rose Carriga, napakahirap po ng isang orbiter kayo humahanap ng extra income. Yes, sana magtagumpay si Rose. Maraming ganyan. Kaya lang mga tinamaan na magaling, yung mga loko-loko naman, niloloko pang OFW. Huwag nyo nang anuhin ng mga OFW. Huwag nyo nang taluhin. Yung mga OFW na yan ang bayan ng ating bansa. Okay, tapos tinutulungan na nga natin magnegosyo. Kaya nga, actually, itong training na ito para sa mga OFW business partners natin, kasi tinutulungan natin sila kasi minsan yung grupo nila, kulang sa training. May ECOP dyan? Uy, salamat na. Kaya nga yung mga OFW tinutulungan natin para pwede mong dalhin dito yung mga OFW kasi libre ang trainings natin dito o libre ang realizations. Okay? So, dyan, sabi nga, sumunod, network marketing or Bisbictos International, hinihila ka pataas. Hinihila ka, natutulungan ka, makita mo ang mga pangarap mo, makuha mo mga pangarap sa buhay para hindi ka na magtagal sa abroad. Yung kayo nandito sa Pilipinas, para makuha mo na mabilis na panahon. Sa employment, di ba sa employment, talaga nakita mo ng employment ito, talagang tutulungan ka sa simula, pagbago ka, pero itutulak ka na kasi kakompetensya ka na sa promotion. Ichismis ka pa, sisiraan ka para hindi ka ma-promote. Di ba? Hilahan, pababa sa employment. Samantalang dito sa Orbis Pictus International, hilahan pataas. Yun, sino nang hihila sa'yo? Si coach mo, diba? Hinihila ka pataas, tinutulungan ka, at habang hinihila ka sa pataas, huwag kang magpabigat mo. Parang, huwag na ito, nalilangan mo yan. Ang dami mong kadramahan sa buhay. Tigilan mo ng drama, wala pa yumaman sa dahan. Shout out for watching from Sakaka, Saudi Arabia, si Arvel Lisa. Okay, mag-comment lang kayo sa mga bagong check-in dyan kung nasaan lugar ko. Don't forget to react also to this live. Tapos you share and file comment. Okay, next. Employment versus Orbis International. O sa employment, tanda mo sa employment, sweldo, bayad, utang. Sweldo, bayad, utang. Hindi pa dumarating yung sweldo, A15 pa lang, A15 pa lang, ubos na yung sweldo. At mangungutang ka na. At yung darating na sweldo, pambayad na lang sa utang. Relate ka ba dyan sa ganyang cycle? Sweldo, bayad, utang, sweldo, bayad, utang. Minsan pupunta ka sa London, loan dito, loan doon. Walang problema kung ang loan mo ay ipang negosyo. Minsan kasi yung loan ay pambili ng TV, pambili ng motor, pambili ng gastusin, ng magandang cellphone, hindi naman kailangan ng magandang cellphone. O sana kaya nga spend wise. Di sa mga OFW, may mga financial literacy tayo dito sa page natin na tinutulungan natin na kung anong gagawin na inegosyo ang pera. Hard-earned money yan. Kayo naman mga nandito sa Pilipinas, ingatan nyo naman yung hard-earned money ng mga OFW. Minsan kasi nagpadala ng 15 accounts. Diba? 3 lang palang accounts ang binili. Tapos pinoto siya pa yung 12 account. Yung mga ganun ako naririnig sa akin nasusumbong eh. Okay? Tama po. Huwag lokohin kami para maabot din naman ang mga pangarap sa buhay. Dapat po hilahan pataas. Yes, Sir Rose. Hindi dapat po nilolokohin. Nang dahil po dito sa ating business, nabuhay po ulit ang mga pangarap natin sa buhay. Yan. Si Mirna nabuhay ang mga pangarap. Mabuti magaling OFW. Sige, dito kayo sa page ko. Dito kayo magtambay at tutulungan ko kayo. Okay? O ikumpara natin ang employment
versus OBI. Nawala na yung OBI natin dito, OBI. Okay, OBI. Okay. Yan. Pag empleyado ka, maganda ang buhay ng boss. Boss ka ba sa employment? Ako, samantala ako nung corporate lawyer ako sa Makati, tinamaan ng magaling. Nung corporate lawyer po ako sa Makati, ang ganda ng barong ko. Yung Yukos Mayaman, yung may nilalagyan ng almirol, yung starch ba na ini-spray. Yung pag ano yung almirol? Ito yung pag nilagay mo yung pantalon mo, tumatayo yung kusa sa sobrang tigas. Tapos yung barong ko talaga in-spray ng starch ng almirol, talagang antigas-tigas nun. Pumipila ako sa Pinubal. Tanda ko pa, Pinubal papunta sa Makati, sa Sampaloc, sa likod, katabi yun ng USD yung Pinubal. Andun ang pila ng bus papunta Makati, wala pa akong sasakyan. Pumipila ako doon, talaga naman yung barong, talaga namang punong-puno talaga, talagang yung ako'y nakatayo na, paruot parito yung konduktor at naniningil. Yung maganda kong plancha ng barong, pagbaba ko para akong ginahasan ng 5 bakulaw sa Yukos. Talagang anong dami ng Yukos. Ako, pumapasok ako 8 o'clock, samantalang yung boss ko, pumapasok 10:30. 10:30 fresh na fresh. Pagpunta niya sa kanyang kwarto, nagbabasa ng dyaryo, naghihigop ng kape, may pipirmahan, aalis after lunch at bukas na kami magkikita ng boss ko. Pagdating sa sweldo, mas malaki ang kinikita ng boss ko. Maganda ang buhay ko, ikaw ay boss. Dito sa Orbis Pictus International, ikaw din ang boss. Ikaw ang masusunod. Kaya lang ikaw ang boss, ikaw rin ang empleyado, mahirap madali bang pasunurin ang boss? Yung problema ang sipag sa employment pero pagdating sa negosyo, tamad. Nagbibigay ng maraming oras sa employment, 8 hours, 10 hours sa employment. Samantalang sa sarili niya negosyo, 3 oras, 4 na oras, pahirapan pa. Nasaan ang hustisya doon? Sabi ni Jenna, watching from Pinyan, Zamboanga del Norte, Mindanao, Philippines, kumpleto. Nilagay mo sana ng address ng street mo at saka numero ng street. Shout out to my one and only youngest brother, an OFW working in KSA. Salute to your sacrifices, bro. Hoping for you program, sharing this training, what are you do? Yes, okay. Makinig lang dito mga mahal kong mga OFW. Ikaw ang boss. Kaya nga talaga, boss. Financial freedom. Ito yung financial freedom mo. Paano ka magkakameron ng financial freedom pag empleyado ka? Ay ang sweldo mo ay pang isang tao lang. Magsipag ka. Di ba? Pang isang tao, pang 2 tao, pang 5 tao, isang tao lang ang sweldo mo. Yan ang nakalagay sa kontrata. Pag ikaw naman dito sa Orbis Pictus International, pag nagtrabaho ka, pwede mong kitain yung kinikita ng 5 tao, 10 tao, 100 tao pag ikaw ay lumaki ng grupo mo, na-duplicate ka na, lumaki na ang left and right mo, lumaki na ang network mo. Pangarap mo, kamusta na? Pag ang empleyado, talagang hindi na pinag-uusapan ng pangarap. Pangarap, kalokohan lang yan. Yan, tinamaan ka na magaling. Samantalang dito sa Empowered Consumerist sa Orbis Pictus International, buhay na buhay ang pangarap. Ang unang gagawin dito, tuturuan kang mangarap muli. Di ba nung bata pa tayo, ang dami natin pangarap. Gusto ko maging artista, gusto ko maging nurse, maging bahay, gusto ko maging abogado, gusto ko maging sundalo. Kaya lang habang gusto mo maging doktor, habang lumalaki ka na, nakikita mo, nare-realize mo na mahirap pala yung pamilya at hindi ka kayang pag-aralin hanggang makalimutan mo na yung pangarap mo nung bata ka. Ngayon sa Orbis Pictus International, yung coaches mo, pinapaalala yung nakalimutan mo ng pangarap. Anong sabi niya sa'yo? Mangarap ka muli kasi pwedeng matupad dito sa Orbis Pictus International. Mangarap ka uli kasi pwedeng matupad. May tiwala ako sa'yo. Samantalang yung mahal mo sa buhay, yung asawa mo, yung kapatid mo, magulang mo, hindi naniniwala na magtatagumpay ka dito. Samantalang meron kang hindi kadugo, meron kang hindi ka ano-ano na naniniwala sa kakayahan mo. Hindi kaya yan ang pamilya mo talaga? Yang coach mo? Samantala yung mahal mo sa buhay, puro negatibo, nagkataon lang na kinasal ka, pero hindi ka tinutulungan, nagkataon lang na may anak ka. Kaya lang hindi naniniwala sa kakayahan mo at niyuyurakan ang pagkatao mo na hindi mo yan kaya. Hindi kaya may mali. Kaya nga kung talagang may i-cherish ka talaga, si coach ang i-cherish mo. Kasi si coach ay nandyan, ano man ang mangyari. Naiyak na si Diyos, naiyak na naman si Diyos. Uminom pa ng tubig, Uy, ba't itong technical ko na may lagi iyakin din ito di ba? Kaya nga ganun, buhay na buhay ang pangarap dito. Sa labas patay na, paano ka mangangarap? Kung break even na lang yung sweldo mo, kung nagbabayad ka na ng utang, paano pa ang pangarap? Kaya nga nakalimutan na ang pangarap, samantalang dito bubuhayin. Kasi dito, pwedeng makuha ang mga pangarap. Makabili ka ng kotse, marami bumili ng kotse. Makapag-travel abroad, marami nakakapag-travel abroad. Marami nakakauwi sa Pilipinas for good. Lahat nangyayari. Di ba? Lahat nangyayari. Kaya nga, you have to cherish this kind of opportunity. And of course, you have to cherish your coach.
na naniniwala sa kakayahan mo, na kaya mo matupad. Yung totoong coach, hindi yung coach yan, tinamaan tayo ng magaling dyan. Nowadays, blood is no longer thicker than water. Mas naniniwala pa stranger kaysa sariling pamilya. Ang daming alam nito ni Bonjour. Malimpukyutan. Tama po yan. Thank you so much po sa coach ko. Yes. Okay? Next, employment versus okay. Sumunod. Pag-uusapan naman natin, nasa ano tayo, nasa quadrant tayo. 4 na pinanggalingan: investor, business, employed, at saka self-employed. Sino mga self-employed? Ang mga self-employed, yung tipong parang abogado ka. Ako, for example, ako, self-employed. Abogado ako. Mas maraming kaso, mas malaki ang kita ko, kaya lang, marami akong oras na ibibigay sa kaso na nawawala na yung oras ko sa sarili ko at sa pamilya ko. Noon, computer technician, self-employed. Maraming computer na inaayos, malaki ang kita. Pero dahil maraming computers na inaayos, marami kang ibibigay na oras doon. Yun ang mga self-employed. Nandito talaga yung no work, no pay. Wala talaga nandito yung no work, no pay. Pag wala kang, kunyari ako, wala akong kaso, wala akong kita. Kaya nung nag-pandemic, konti lang ang kaso ko, konti lang ang kita ko. Pero good thing, merong Orbis Pictus International. Kasi bakit? Diyan kumukuha tayo ng sources of income. Okay, kaya nga ang lesson ng pandemic, kailangan meron ka ng multiple sources of income, hindi lang sa single source of income. Yun ang mga self-employed. Pag doktor ka, may sarili kang clinic, self-employed ka. Kumikita ka sa pasyente. Pero pag wala kang pasyente, wala kang kita. Engineer, private engineer, practitioner ka na engineer. Ganun din. Okay? So yun. Dito sa negosyo, pag ikaw ay negosyante, may sari-sari store ka, consider as self-employed ka pa rin. Sabi nga ni Robert Kiyosaki, para sabihin na ang negosyo ay hindi self-employed, dapat you should have at least 500 employees. Ang dami nung tao. Ibig sabihin ko may negosyo ka at may 2-3 tauhan ka, self-employed pa rin ang classification mo. O negosyante ka, may traditional business ka. For example, sari-sari store o grocery, check mo yung tubo o kita mo. It's for you to realize. Check mo yung tubo o kita mo. Kung OFW ka, may negosyo ka dito traditional, may sari-sari store ka, etc. Check mo yung tubo o kita mo. Meron kasi ako nakikita, ino-offera namin ng negosyo ng Orbis Pictus International. Ayaw na kasi may negosyo na raw sila sa Pilipinas. Pero pag tinanong ka na, magkano po ang kita? Hindi makasagot. Kasi bakit? Pareho lang after deducting. Kasi may kita nga, pero pag binawas mo yung mga overhead expenses, ano yung overhead expenses? Pasweldo sa tao, yung ilaw, kuryente, di ba? Nauubos yung mga expenses na yun, yung kita. So break even ang tinatawag. Break lang even. O yung pagod mo, na-value mo na. Pagod na pagod ka. Yung kapitbahay ko, big time, malaki ang isawan. Tinamaan ng magaling. Kailan tusok sa mamamalengke ng umaga, madaling araw, mamamalengke. Magtutusok-tusok, magluluto. Naubos kinagabihan yung kanyang barbecue at isawan. Anong gagawin niya? Uulitin niya naman kinabukasan. Mamamalengke na naman ng madaling araw, magtutusok-tusok, magluluto. Pag naubos na naman, uulitin na naman kinabukasan. Paano yung pagod mo? Na-value mo na ba? Yung mga kalaban mo sa negosyo, kakainin ka niyan. Kakainin ka niyan. Pag nakitang medyo malakas, ay kapitbahay namin, may isawan. May sa kabilang kanto, may isawan na. Para ikaw, di ba, may kakainin ka ng mga competitor. Puhunan mo. Sa negosyo, yung dissenting negosyo, 500,000. Samantalang sa Orbis Victus International, magkano ang puhunan? 9,990 lang. Tingnan mo naman sa traditional na pagnenegosyo, 500,000 sa Orbis Victus International, negosyo na may accident insurance, 990. Kita sa kalahating milyon, more or less naglalaro lang ng neto, 50,000. Pero yung 50,000 pa, kailangan mo ma-recover sa mga nilabas mong kapital. Usually, nababawi ang kapital around 2 years to 3 years. At after 2 years to 3 years, doon pa lang talaga sasabihin mo ng totoong kita kung aabot ka ng 2 years to 3 years. Yung iba, hindi na umabot ng 2 years to 3 years. Nagsasara na ng kusa. Sa negosyo natin, 990,000, 9,990, 864, one account. Ang pwede mong kitain. Tignan mo naman. Malaking pagkaiba pag self-employed versus Orbis Pictus International. Overhead expenses. Sa negosyo mo, may overhead expenses ka. Renta. Di ba? Renta, salary ng mga empleyado, product inventory, sasakit ang ulo mo, mag-i-inventaryo ka, anong kulang? Kasi kinagabihan, inventaryo ka rin, baka nakupitan ka, tinamaan ka naman. Sa Orbis Pictus International, may babayaran ka ba ang renta? Wala. Meron ka ba empleyado ng papasal din? Wala. May product inventory ka ba? Wala. Look at the beauty na wala kang overhead expenses. Okay? Sa traditional na pagnenegosyo, pag wala kang kita,
magbabayad ka pa rin ng expenses. Kaya marami nagsara during pandemic. Wala silang kita, kaya lang dahil continuous ang pagbabayad ng rent at papasweldo ng tao, nagsara. Ano ba? Ang daming Shell station, Jollibee nagsasara during pandemic. Samantalang sa Orbis Business International, kahit wala kang kita, assuming, tamad ka na, tinamaan ka naman pag wala kang kita. Wala kang komisyon, makabenta ka lang ng bronze sa 3,150. May 1,000 ka na eh. Kung makalima ka sa isang linggo, may 5,000 ka na, times 4 weeks, 20 mil na agad. Nakita mo? Samantalang sa Orbis Pictures International, tamad ka na, wala kang kita. Wala ka na mabayaran ng renta o papasweldohin tao. That's the beauty of our business. Orbis Pictures International. Okay? Yung self-employed ka, meron kang sari-sari store, for example, sa Quezon City. Pwede mo bandalin sa Cebu. Pwede ka magnegosyo sa Cebu. Pwede mo makakuha ng customer sa Saudi o sa Africa o sa Middle East. Pwede ba? Hindi. Samantalang sa Orbis Pictures International, ang maganda kasi dito, pwede kang makakuha ng iyong mga business partners o pwede mabenta ng insurance na sa Cebu. O, di ba? Sa Saudi, sa Africa, sa Europe, kahit saan pwede mong gawin. Kasi tayo ay digital. Okay? Yan, negosyo ba? Tinaman negosyo mo. Nasa gitna ka, sari-sari store, kumita ka. Tinabihan ka, nasa abroad yung kapitbahay, asawa na sa abroad, nagkapitbahay mo. O, nagtayo rin ng sari-sari store. O, di ba? Kabila naman, nag-retire, nagtayo ng sari-sari store. Nakita ang Pure Gold. O, di ba? Save more. Natayuan. Anong nangyari sa sari-sari store? Sara-sara store. Wala ka nang kinita kasi bakit kinakain ka ng mga malalaki. O, di ba? Kaya nila magbagsak presyo. Yung chichirya mo na 50 pesos, sa kanya, ang chichirya, pwede niya ibaba ng 40 pesos. O, siyang bibili. Siyempre sa mura. O, yan ang mahirap sa traditional na business, sa competition. Gets mo? So, ESBI. Okay? Makikita mo dito, sa ESBI, yan ang pinanggagalingan ng ating pagnenegosyo. Marami, we were framed, umaakit lang tayo sa ERS. Akyat baba, pero bihira nakakalipat sa kanan. Yung business at investor. Marami, nakakatawid papunta sa kanan, papunta negosyo, pero natatagalan bumabalik, nagiging empleyado at nagiging self-employed. Karamihan ng Pilipino, ES lang, palipat-lipat, employment, self-employed. Employment, self-employed. Bihira nakakalipat sa kabila. Meron iba na bibigyan ng pagkakataon makalipat sa kabila, pero iilan lang. Meron naman may pagkakataon na nakakalipat sa pumunta sa letter B, business owner, yung totoong negosyo, sa right portion, pero nakakabalik. Okay? Attorney, maganda ang negosyo ng Orbis Pictures International. Okay. Ano ba ang comparison, matinding comparison ng Orbis Pictures International at employment? Makita niyo dito, Sa employment, required ang educational background. May mga dyan, at least college graduate. O, di ba? At least college graduate, may ganyan. Magaling sa computer. May mga ganyang qualifications eh. Sa Orbis Pictures International, tinanong ka ba? Kung ikaw ay college, in-interview ka kung college graduate? Hindi. Required ba ng college graduate? Hindi. Kahit sino nga pwede, kahit high school graduate, kahit elementary graduate lang dito, marami dito. Ibig sabihin, hindi kailangan ng educational attainment dito sa Orbis Pictures International. So, check na naman tayo sa Orbis Pictures International. Pagdating naman sa skills and knowledge, kailangan sa employment. Okay? Sa employment, kailangan siyempre, marunong ka ba computer? Marunong ka ba ng Excel? Marunong ka ba mag-type? Word. May alam ka ba sa negosyo papasukin mo? Anong background mo sa position na ina-applyan mo? Marami. So, Orbis Pictures International, kailangan mo hindi. Kompleto ang training. Kahit wala kang alam, pwede ka magsimula sa negosyo ng Orbis Pictures International kahit wala kang alam kasi sandama ka ang training. Pag-aaralan ko muna, meron ka ganyan eh. Pag-aaralan ko muna bago ako sumali. Hanggang ngayon, hindi pa nakasali. Di ba, naging cum laude natin naman na magaling. Nasali ka muna dito, ikaw i-guess namin dito, nasali ka muna dito, tapos doon mo lang pag-aaralan. Kasi kailangan mo sumali para ma-cover ka ng accident insurance. Okay? People, kahit sino, di ba? Sa employment, hindi mo pipili ang gusto mong tao. Di ba? Kung saan naman makapangit ang tinamaan na magaling ang makasama mo doon. Kapit-bahay mo na Inglaterra at saka Marites, lagi ka opisina mo. Pwede mo ba sabihin na, ayoko diyan, kasama? Hindi. Take it or leave it kung sino mga ka-empleyado mo o kung sino ka-opisina mo. Samantalang sa Orbis Pictures International, can you select people? Yes. Ayaw mong isama yung ex mo? O di, wag mo imbitahin, wag mo bigyan ng bentahan ng cover sa insurance. Yung Marites sa kapitbahay mo, bagay dito ang Marites, magaling magdadaldal. Kamo yung imbis na buhay na may buhay, i-chismis mo yung coverage na kaganda ng ating accident insurance. O, see?
Dito pwede ka mamili. Lahat ng mga ex mo, isama mo, pwede. Lahat ng jowa mo, isama mo. Mag-away-away yan, pagalingan yan, hanggang lumaki ilalim mo. Hindi na ka na magaling. Okay? Comparison, promotion. Sa employment, ipopromote ka, tinamaan ka na magaling, depende kung malakas ka sa management. Palakasan dyan, sipsipan dyan. Ha? Whom you know, kung sinong kakilala mo. Samantalang sa Orbis International, pwede ka maging top earner dito, depende sa performance. At least fair. Kasi based sa performance. Sa employment, kahit magaling ka, mataas ang performance level mo, kung hindi ka malakas sa management, hindi ka ipopromote. Pagdating sa pangarap, paano ka pa mangangarap pag empleyado ka? Di ba? There's low chance or no chance at all to achieve your dreams in life. Samantala sa Orbis International, high chance. Ang dami nakakakuha ng mga pangarap nila eh. Ang daming OFW nakakauwi sa Pilipinas for good. Ang dami nakakakuha ng kanyang travel. Ang dami nakakakuha ng kanilang dream cars and dream travel. Dito pwede. Income, fixed, limited. Kung sumobrom lang because overtime o bonus. Samantala sa Orbis International, unlimited. Depende nga lang sa sipag at tiyaga mo. Magaling ka, nilalagay mo sa employment, kaya lang sa magkanong halaga? Based sa sweldo mo. Sa Orbis International, magaling ka, pakikinabangan natin yan. Ang maganda kasi dito, kung empleyado ka, pwede mong pagsabihin ng Orbis International, you don't have to stop your employment. Para ako, hindi ko naman in-stop ang pagiging abogado ko. Nag-UOBI pa rin ako. Ganun ang kaganda. Pwede. Tama? Family. Di ba? Limited ang oras mo sa family kasi Monday to Friday, 8 to 5. Tinamaan ka na magaling, nandiyan ka. Ang masakit, syempre, yung mga nasa abroad. Di ba? Umuwi yan after 6 months, after 1 year. Wala silang oras sa pamilya. Video call na lang. Di ba? Minsan, hindi na nagbi-video call ang family. Nagbi-video call lang ang family. Tumatawag na yan sa OFW pag may kailangan. Pero pag napadala na at hindi mga alam tumawag ng tanggap, natanggap na namin. Yung padala mo, ate, natanggap naman. Wala na ganoon. Wala na. Tatawag na lang uli yun pag may kailangan. Totoo, hindi. Ay, tinamaan ka na magaling. Totoo yun. Kasi nag-i-interview ako ng mga OFW. Marami na ako na-interview. Samantala sa Orbis International, simula, wala kang oras sa pamilya mo. Nasimula lang yun. Kasi nagpapalaki ka pa ng network, nagpapalaki ng grupo. Minsan talagang yung dahilan mo bakit ka nagnenegosyo, mawawalan ka talaga ng oras kasi bakit sa simula may sakripisyo. Sa simula lang yun. Kaya lang tanongin mo, hanggang kailan ka magsisimula? Tinamakan mo 3 taong ka na, nagsisimula ka pa rin. Bilisan mo na. 100%. Eroplano natin. Kung ikaw mega family, eroplano na, sakay na. Sa employment, kapag nagkamali ka, pwede ka matanggal. Yes. Wala naman talaga. Sabi nila dito magkamali ka. Pwede mo aralin ulit ang negosyo para malaman mo mali at tulo. Pwede matanggal kung di ikaw. Yes, quit ka. Family mo, maraming oras. Okay? Nature of work, no work, no pay sa employment. Pag dumating ang panahon at meron ka ng maraming grupo sa kaliwa at sa kanan, kahit hindi ka na magtrabaho, di ba? Kahit ikaw yung nakabakasyon, pwede kang kumita pa rin na malaki kasi bakit? Meron ka ng tinatawag na law of leverage, pagpaparami ng sarili mo sa iba't pamagitan ng ibang tao. Naduduplicate ka na. Kaya nga ang essence ng negosyo ng Orbis Pictures International ay duplication. Matagal ka na, konti ang tao mo sa ilalim, hindi ka naduduplicate, ikaw at ikaw pa rin, hindi ka naduduplicate, magparami ka ng tao para naduduplicate ka. Yan ang law of leverage. Pagdating sa time, kung ano binibigay mong oras, okay, 8 oras, binibenta mo sa kumpanya, yun ang equivalent ng sweldo mo. Samantalang dito, pagdating ng panahon, kahit kaunti na ang oras mo, nagpapatraining ka na lang, nagpapamiting ka na lang, dire-diretso pa rin ng income mo. Pagdating ng panahon, hindi agad-agad, tinama ka na magaling. Minsan, kiniklaim agad, 6 months agad, 1 year pa lang, 2 years pa, kiniklaim na agad. Pagdating ng panahon, pag malaki na ang grupo mo sa kaliwa, pag lumaki na ang network mo, kahit kaunti na ang oras na binibigay mo, malaki pa rin ang kita mo. Okay? Pagdating sa investment, di ba? Investment, business owner, magkano puhunan? 300K lang, 500K. So, Orbis Victus International, 9,990. Yun ang one account. Kung Max Victus ka ba, naka-Max International ka pa, maraming accounts. Tandaan nyo mas maraming accounts, mas mataas ang tsansa na kumita ng malaki. Parang ano lang yan, parang franchise lang yan. Isa ang franchise mo versus 5 ang franchise. Di ba? Mas malaki ang kinikita ng marami. Profit, 50,000. Samantalang dito, per day, maximum income, 864. At least, pwede mong kitain ng maximum 864. Din sa employment. Sige nga, abel nga. Kahit na anong galing mo, kahit anong talino mo, ganun pa rin fix ang iyong kikitain. Okay? So pagdating na sa pagnenegosyo,
May mga overhead expenses. Sa Orbis Pictures International, generally, walang overhead expenses except syempre Wi-Fi. At syempre, mga gadget mo, tripod, earphone, microphone, mga ganun lang. Mga minimal na hindi nga masyadong kailangan. Pwede namang wala eh. Pero kung talaga ginagamit mo online ang ating ginagawa mo ang negosyo natin ng OBI sa online, you should invest sa mga katulad ng nice cellphone para maganda resolution, microphone, tripod, and Wi-Fi. Okay? So kung meron man, maliit lang na overhead expenses compare sa mga overhead expenses ng traditional na negosyo. Okay? Pag sa negosyo naman, kahit saan pwede mong gawin. With more branches, mas malaki ang expenses, mas malaki ang gastos. Samantalang sa Orbis Pictures International, kahit saan mo pwede gawin, kahit nagbabakasyon ka, kahit andito ka sa Bohol, di ba? Nagbabakasyon ka, pwede ka. Kahit nasa bakasyon ka sa abroad, sa US, sa Europa, nagbabakasyon ka. Kahit ako ay nagkakape-kape, pwedeng gawin ang negosyo kasi online tayo. Portable, kahit saan pwede gawin. Okay? In general, gusto mong kumita na malaki. In general, gusto mong kumita na malaki. Sa employment, kikita ka na malaki kung ikaw ay presidente and CEO. O yung mga kabarkada ko, presidente and CEO ng kumpanya, ang kweldo na 2 million per month. Malaki? Malaki. Kung president, hindi naman lahat president and CEO. Ibig sabihin, kung gusto mong kumita na malaki sa employment, maging presidente o CEO ka. Kaya lang tanong, do you have the necessary experience? Do you have the necessary skills? Do you have the necessary education para maging presidente and CEO ng kumpanya? Kung hindi ka pwedeng kumita na malaki sa employment. O number 2, gusto mong kumita sa negosyo. Pwede kang kumita kung ang negosyo mo ay mga katulad ng sure talaga na Jollibee at McDonald's. Kaya lang question ko, do you have 50 million to get the franchise of Jollibee at McDonald's? Wala. So, hindi ka pwedeng maging presidente. Hindi ka pwedeng maging may-ari ng Jollibee. Self-employed. Pwede kang kumita kung meron kang special talent, special skills. Special talent like for example ni Vice Ganda. Sasabihin mo pa lang, uunahan ka na, may sagot agad. Mabilis, witty. Special skills, si Manny Pacquiao. Special talent, boxing. Meron ka ba nun? Wala. Tinamaan ka na magaling. Hindi ka pwede kumita na malaki sa employment, hindi ka pwede kumita sa malaking negosyo, traditional negosyo, hindi ka pwedeng kumita na malaki, hindi ka pwede wala kang special talent, hindi ka pwede maging artista, tinamaan ka na magaling. O saan ka pwede? Sa Orbis Business International. Kahit wala kang experience, kahit wala kang educational background mo, wala kang nilabas na 50 million at wala kang special talent, pwede ka dito, hindi tayo pihikan. Nakuha mo? Kaya maganda talaga ang negosyong Orbis Pictures International. Kaya ito talaga ang best option na negosyo ngayon. Okay? Next. Yan. Ito yung typical mindset. Employee at saka self-employed, binibigyan po nila ng pahalaga yung security. Ayaw nilang mag-take na risk. May sense of security. Okay? Kaya lang naging pandemic, hindi na secured ang mga empleyado, pwede palang palitan. Okay, susunod, sa right portion of the quadrant, yung business owner investor, ang priority nila doon, ang mindset nila is all about freedom. Yun ang pinapahalaga nila, magkamaroon ng maraming oras. Kasi pag maraming oras, marami kang pwedeng paggamitan ng oras na pwede kang kumita ng malaki. Sa left portion of the quadrant, ang binibigyan ng importance nila ay sense of security, security of tenure. Sa kabila naman ay freedom ang priority nila. Okay? OBI is a perfect business. Bakit, attorney? Ang daming negosyo eh. Bakit OBI is a perfect business? Kasi magandang produkto. Digital ang products and amazing marketing plan. Depende sa sipag mo. Ang laki ng market ng insurance. Makakurot man lang tayo sa napakalaking market ng insurance. Tama? Wala tayong ipapadala. Kunyari, magbebenta tayo ng insurance sa abroad. Ipapadala ba natin yung abroad? Hindi. Insured siya. InsurTech, di ba? Digital protection. So wala tayong ipapadala na mabigat. Nung panahon namin, nagpapadala kami ng mabibigat. Papunta ka pa sa di ba? Sa courier, para kikiluhin pa, mabigat, etc. Samantalang dito, digital. Marketing plan, ang ganda ng marketing plan. Ganun pa rin ang marketing plan. Mas malaki ang package na naibenta mo, mas malaki ang commission. Mas masipag ka, mas malaki ang commission. May pairing pa. Amazing ang marketing plan. Career, pwede mong karirin to. Tama? Pwede mong ibigay 100% ang oras mo. Diba? Binibigay mo nga ng maraming oras ang employment, binibigay mo ng maraming oras ang negosyo mo, sumasakit naman ang ulo mo eh. Pwede mo ito. Ang maganda kasi dito, kahit hindi ka tapos, maraming estudyante dito na nagpa-part-time sa Orbis Pictures International. No risk. Kahit bumaha, umulan, tinamaan ka na magaling. At sa traditional na negosyo, pag bumaha yan, di ba, nung may mga kilala ko sa Marikina, nag-undoy, sarado lahat, mga computer shop.
May inaaya ko sa negosyo, ayaw. Ang ginawa niya, nagtayo siya ng computer shop sa Marikina o nung nag-undoy, nung binaha, ubos ang computer shop. Samantalang sa OBI, wala kang risk. Kahit bumagyo umulan, tinamaan ka na magaling. Walang risk. Insured ka, insurance ang pinag-uusapan eh. Tama? Portable business. Kahit nagbabakasyon, nung nag-abroad ako sa Europe, tuloy ang negosyo. Kahit nagbabakasyon ka sa beach, tuloy ang negosyo kasi pwede mong gawin basta may internet, basta may wifi. Portable, pwede mong gawin kahit saan. Global. Bakit pinag-uusapan ba natin dito na pwede lang i-insure natin ang kapwa Pilipino nandito lang sa Cebu, nandito sa Pilipinas, nandito sa Quezon City o Metro Manila? Hindi. Kahit mga OFW business partners natin, pwede. Global ang negosyo natin. Gets mo ba? Gets mo na? Andiyan ka pa ba? Tinamaan ka na magaling? Ang maganda kasi dito, pwede mong gawin part-time. Like for example, busy kang tao, OFW ka, o gawin mo to part-time, 3 hours, 4 hours. Ako, busy ako dito sa Pilipinas, professionals, bilang abogado, o ikaw ay negosyante, pwede mong gawin during your free time ang negosyo natin, 3 hours, 4 hours. Okay? Pwedeng part-time, not necessarily full-time. Kung ikaw naman ay full-timers, dapat mas mabilis ka kumita na malaki dito kasi 16 hours to 15 hours ang binibigay mo sa pagnenegosyo. Watching from Germany. Guten Tag, Susan Marta. Guten Tag. Family business, pwede mo isama miyembro ng pamilya mo. May negosyo ka na, insured na sila, may negosyo ka pa. Sa employment, pwede mo bang nasa bangko ka, manager ka, pwede mo ipasok yung anak mo at asawa mo sa bangko? Hindi. Bawal. Sa gobyerno, bawal kasi nepotism. Ikaw ang nag-a-appoint. Sa negosyo, sa OBI, pwede mong gawing negosyo ng buong pamilya. Isama mo lahat. Magtulungan kayo dito. Okay? May tanong ako sa inyo before me to end this training. Naniniwala ka ba na pag distributor ka ng OBI, meron kang malaking negosyo? Sagot? Tinamaan kayo na magaling? Okay. May OBI ka negosyo. Naniniwala ka ba na meron kang malaking negosyo? Kung hindi ka naniniwala na malaking negosyo ang OBI, dalawa lang yan. Okay? Mag-aral ka o tumigil ka na. Sayang lang oras mo eh. Kung hindi ka naniniwala na malaking negosyo ang pinasok mo na OBI, pag-aralan mo para ma-realize mo na malaking negosyo ito. Or kung ayaw mo mag-aral o tumigil ka na, sayang lang oras mo, tinamaan ka na magaling. Okay? Meron ba naman negosyo, nagninegosyo ka na hindi ka naniniwala na malaking negosyo? Pag ganun kasi, na maliit ang tingin mo sa negosyo, maliit ang paniniwala mo, maliit ang gagawin mong action. Maliit, konting hataw lang. At pag konting hataw lang, expect a small result. Don't expect naman na konti ang effort mo, konti ang binibigay mong oras, tapos kikita ka na malaki. Illusion naman yun, tinamaan ka na magaling. Para hindi ka nag-e-expect, para hindi ka nag-expect kung maliit lang ang oras mo, konti lang ang effort mo, expect maliit din ang kita mo. Kung malaki ang effort mo, malaki ang oras mo, expect malaki ang ibibigay sa yan. Para maliwanag kung ikaw ay naniniwala na big time ang negosyo mong OBI, tanong, ilang oras ang nilalaan mo para gawin ang OBI na negosyo? Attorney, big time ang tingin ko, big time. Sige nga, kung big time ang tingin mo sa negosyo ng OBI, ilang oras ang binibigay mo? Baka malaki pa ang browsing, baka yung income producing activities mo. You are giving so much time to non-income producing activities. Okay? Ano ang ginagawa mo sa mga nakalipas na araw, linggo, buwan? Sabi mo malaki, big time ang negosyo ng OBI. Anong ginagawa mo kahapon? Ngayong araw, ilan na nakausap mo? Ilan na padala mo ng copy paste ng script? Ngayong buong linggo, Biyernes na ngayon. Tapos na, last day na ng January. Ano ba ngayon? January, ano ba ngayon? 11:30 na. Ilan na napresentahan mo? Ilan na pay-in mo ngayong January? Diba? Time to realize for you to adjust this coming February. Okay? Problema sa pera. Ito, last natin. Bago tayo magtapos. Problema sa pera. Yan makinig. Ikaw ba may problema sa pera? Wala. Halos lahat ka naman. Majority naman may problema sa pera. Problema sa pera? Wala. Tanong. Anong gusto mong solusyon sa problema mo sa pera? Temporary o permanent? Mag-comment ka nga dyan. Sige nga, mag-comment ka nga dyan. Tingnan mo nga dyan kung may nag-comment dyan. Anong gusto mong solusyon sa problema mo sa pera? Temporary o permanent? Sige nga, kung kayo ay mga nagigisip po, tulog na kayo sa pansitan.
Oh. Sige nga, sige nga, sige nga, sige nga, sige nga. Problema sa pera, anong gusto mong solusyon? Permanent o permanent o temporary? O, tinamaan ka na magaling. Problema sa pera, anong gusto mong solusyon? Temporary o permanent? Sabi ni permanent. Sabi ni Arnel, temporary. Ha? Problema mo sa pera, gusto mo temporary solution? Ha? Makinig, Arnel, di ka nakikinig. Tinama, may problema ka sa pera. Anong gusto mong solusyon sa problema mo sa pera? Temporary o permanent? O yan, tala, mawi. Okay? O temporary o permanent? Sagot, sagot, mga tinanong para malaman ka ganyan. Sabi niya, permanent po. Ito permanent na solusyon ang gusto ko sa problema sa pera. Sabi ni Linda, gusto ko permanent. Yan, para magkaintindihan. Sabi ni Susan, okay. Ano okay? Ano okay? Ano man okay, Susan naman? Permanent. Ano okay? Wala pa naman matindi. Comment mo dyan. Problema sa pera, anong gusto mong solusyon? Temporary o permanent? O temporary si Nancy, hindi nakikinig. Okay, game. Permanent. Okay, temporary o permanent. Gusto mong masolusyonan ng permanent ang problema mo sa pera. Here we go. Okay. Career, temporary o permanent? Career, may trabaho ka. May trabaho ka. Is it temporary o permanent? Nagtrabaho ka ng 10 years, 20 years, 30 years, OFW, o empleyado ka. O, di ba, nag-retire ka ng 60, 65. Nasolusyonan ba yung problema? Hindi. Nag-a-abroad ka. Tanong, pag nag-a-abroad ba, temporary o permanent solution sa problema sa pera? Karamihan yan, nag-abroad na 10 taon, 20 years. Di ba? 60, 65. Iba nga, hindi na umabot ng ganyan edad. Nagkasakit, pinauwi ng amo. May ready na plane ticket. Kinabukasan, pinauwi na agad. Nasolusyonan ba ng permanent yung problema sa pera? Hindi. Negosyo. Ang negosyo ba, tanongin ko kayo, ang negosyo ba ay temporary o permanent? O sige, mag-comment nga kayo dyan. Ang negosyo ba ay permanent o temporary solution? Okay, mag-comment nga kayo dyan. Tinakatan ako, ang galing ko nakikinig itong mga nakikinig natin ito. Ang binegosyo ba ay temporary o permanent? Yan. Comment kayo, tinamaan ka na magaling. Kayo mga nandito, okay, abroad, temporary, permanent, Susan. Ayan naman si Susan Perez, permanent. Okay, huli naman. Okay, temporary, permanent. Permanent solution po. Okay. Ang negosyo, temporary o permanent solution? Okay. Pag ginawa mo ng mali ang negosyo, temporary solution yan. Pero pag ginawa mong tama ang negosyo, magiging permanent yan. At sino gagawa ng mali o tama? Ikaw. Ikaw na nandito. Kaya nga, para gawin mong tama ang negosyo natin na OVI, mag-attend ka ng training, mag-follow ka sa page ko kasi every 2 weeks, either Monday or Sunday and Friday, magla-live Facebook Live training. Gagawin na natin regular yan para matulungan ang mga nakafollow dito sa page. Para magawa mong tama, ma-motivate ka, matuto ka ng mga proper skills, matuto ka ng tamang realization sa paggawa ng negosyo, maliban pa sa training ng team mo. Maliwanag? With that, thank you. With that, okay, paano tatanggalin mo natin? Paano ba na? Paano matatanggalin to, Giselle? Okay, tanong, marami ka ba natutunan sa ating training na ngayon? O gusto mo bang gawin natin twice a week ang training para ikaw ay OFW ka, pwede kang bumalik dito. Kaya nga, sinasabi ko sa inyo, you follow my page, okay, you tag your new distributors, okay, if tamad-tamad, Melinda, pahuli-huli naman yung mga comment, dito na ako sa closing na. Okay, pag ikaw ay naka-follow ka sa page, tag your new distributor para nakakapag-aral sila, para anytime pwede niyong balikan. You can even share this to your page, you can share this to your wall, para madali mong balikan. Ang ginagawa ko, sinishare ko sa page ko, sinishare ko sa sarili ko. Tinamahan ka na magaling. Style mo, sinishare mo rin ba ito sa sarili mo? Tinamahan ka na magaling? Okay, so sana ang natutunan, tandaan, ina-apply. Kasi kung natuto ka lang at hindi mo ina-apply, naniniwala ka na permanent solution ang negosyo, pero hindi mo naman binibigyan ng tamang oras, hindi ka naman nagbibigay ng tamang effort, hindi ka naman sumusunod sa course, ayaw mo naman sumunod sa sistema. Paano magiging permanent yun? Di temporary kasi mali mong ginagawa. Tandaan mo, part ng training is only 50%. Your remaining half is how you implement sa mga natutunan. Hanggang sa muli Hanggang sa muli. Okay? Gawin natin habit ang mag-training dito sa page para sa inyo. It is one way of giving back to the community, to the industry that I love.
Okay, ito yung anong industry na yun, yung network marketing industry. Ito ang inyong likod si Attorney Drew na nagsasabing ang buhay ay parang kape, minsan matamis, minsan mapait. Pero ang mahalaga, meron tayong pagkakataon na ayusin ang timpla na naaayon sa ating panlasa. May natutunan ka? I-comment mo nga sa baba kung ano ang pinakatumatak sa'yo na natutunan mo. And don't forget to share, to comment kung ikaw nanonood ng replay, and to react to this Facebook Live. Hanggang sa muli, see you again. Bye-bye! Happy weekend! And February 1 na bukas, Love Month, dapat puro pag-ibig ang natin nasa puso. Tanggalin ang galit, tanggalin ang inggit, tanggal ang pagsiselos, anumang galit at puot na nandyan sa puso mo, palitan natin ng love. Ito ang inyong likod, si Attorney Love. See you again. Bye-bye.